Kakapasok lang, matindi to. Umami na. F. Elisa, di kinaya ang matinding pasabog ni VP Sara GMA Tamba. Iyak. Ayan, matindi yung balitang ito, yung pamagat, no? At syempre, etong balitang ito na ating matutunghayan ngayon ay nagbula kay News PH. Ayan ha. Syempre ilalagay ko sa description box ang link ng channel ni News PH para maging updated po kayo sa mga balita na kanyang inilalabas. At syempre ito ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa balita ngayon na ating mapapanood. So wag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni News PH at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! Yung may pahayag po, ayun, interview to kay Katunying na ayan. Alam ko hindi pa lumalabas o hindi ko lang makita. Pero yung kumakalat po, yun pong sinabi ni First Lady Lisa Araneta Marcos tungkol po sa ating VP Sara na bad shot na yan sa akin. No? Sinabi po, hindi naman pong ganong importante pero makikita po natin, ito po yung pakiramdam siguro. Siguro lang. Kasi malamang ito po yung pakiramdam. Feeling nila sila pa po yung na-traidor. Feeling nila sila pa po yung inaapi, no, ni VP Sara Duterte. Ang pahayag po nito neto pong ni Lisa Araneta Marcos, First Lady ng Pilipinas, ay tinanong po siya ni Katunying kung kumusta sila, yung relasyon nila. Sabi niya po, okay naman lagi naman akong sa kanya, no? I'm always good to her ba? Tapos kung pwede pa sila magka-reconcile kasi sabi ni Katunying sa sinabi niyo po na she cross, meron na siyang tinanong po ni Katunying kung anong ibig sabihin, yung anong mangyayari sa relasyon nila, kumusta na yung relasyon. Yun na nga, naglitanya na po to si First Lady na ang sinasabi po niya, bad shot. Hindi ko gano'n main kung bad shot na siya sa akin o bad shot na yan. Parang naglalaro lang ng bilyaran, no? Parang naglalaro lang ng bilyaran. So, ang nangyayari ngayon is sinabi nga ni FL Lisa, ni Madam First Lady, na parang bad shot na si VP Sara sa kanya. Na parang hindi na katulad ng dati. 'Di ba? Kasi ganun yun eh. 'Di ba? Pero kung iisipin natin talaga, no, kahit naman sino, magkakaroon ng madadamay sa hindi pagkakaunawaan na nangyayari ngayon. Siyempre, unang-una, asawa ni FL Lisa ang ating Pangulo ngayon, si PBBM. At si VP Sara, tatay niya, si Tatay Digong. Na alam naman natin ngayon na si Tatay Digong is talagang binabakbakan si PBBM. Ganon din si PBBM, medyo may mga pasaring din tayong nadidinig patungkol kay Tatay Digong. Pero kung tutuusin ito, no, hindi natin pinangarap ang ganitong pangyayari. Simulat sa pulpa ng sila ay kumandidato bilang presidente at vice president at nang mabuo ang unit team. Ang pangarap natin dyan ay magkaroon tayo ng magandang gobyerno. Magkaroon tayo ng mga namumuno sa bansa natin na talagang pagkakatiwalaan natin at siyang mag-aahon sa atin sa kahirapan ng buhay. Yung magbibigay ng tamang landas, tamang daan sa atin na pinangako dati na tuwid na daan. Kaso nagkabalo-baluktot noon. Alam niyo na kung sino yung nangako nun. So nung lumabas ang unit team is nagkaroon tayo ng pag-asa na uy, VP Sara to, PBBM to, Marcos to at Duterte. Pag nagsama to, malakas to. Pag nagsama to, maaaring maraming magbago. Etong bansa natin pwedeng magbago, maiahon tayo at maging maayos na ang patakbo. Kaso sa kabila nun, na may mga tao na nakaikot yung mga alitap-tap na naghahangad ng posisyon, kapangyarihan o walang hanggang kapangyarihan, yun ang sumira sa samahan na yan. Yung pinapangarap natin na magandang gobyerno, hindi magulo at masaya at maiaahon tayo, nagkaroon ng problema. Hindi yun ang nangyari. 'Di ba? Nagkaroon sila ng hidwaan, nagkaroon ng tirahan, nagkaroon ng siraan. 'Di ba? Na hindi naman dapat talaga nangyayari.
Dahil talaga kung makikita sila dati is napaka-close talaga nila. No? Hindi natin inaasahan ito na ganito pala kalakas ang magiging impact ng alitap-tap na nakaikot sa kanila. Yun ang sumira eh. Sa isang galaw lang nung alitap-tap, nasira lahat ng pagsasamahan na yun. Kaya si FL Lisa, siguro, ito, is parang hindi maganda yung nagiging timpla niya kay VP Sara dahil sa nangyayari. At hindi din naman natin masisisi ang mga Duterte, si VP Sara, si FPRRD, hindi rin natin yan masisisi kung bakit nagsasalita si FPRRD o si Pulong ng ganoon. Kasi nga sa nangyayari din sa mga Duterte. Na since day one na matapos ang eleksyon at tumagal ng tumagal nang mapag-initan si VP Sara hanggang sa gumapang ng gumapang kay FPRRD hanggang kay Pulong, 'di ba? Lumaki na lumaki yung issue sa kanila na hindi rin naman siguro nila inaasahang magkakaganon. Na inopen din ng mga alitap-tap. 'Di ba? No, si Tatay Digong is hindi mo rin masisisi kung bakit nakakapagsalita siya ng hindi maganda o nakapag-reveal siya ng kung ano-ano man laban sa Pangulo. Kasi nga, ang nauna pa rin ay ang mga alitap-tap. Ang nagpa-trigger pa rin sa kanila na magsalita ng hindi maganda ay yung mga alitap-tap. Sa tingin nyo ba, kung walang tao na naging instrumento para masira ang samahan nila o sirain si VP Sara, madidinig nyo kayang magsalita ang mga Duterte laban sa mga Marcos? At ang mga Marcos ba ay sasama ang loob sa mga Duterte kung sakaling walang alitap-tap na nakaikot o wala silang nadinig na ganon? Malamang ko maging maayos ang pagpapatakbo. At hanggang ngayon ay magkasundo sila at ang unit team ay nananatiling buo pa din. Ang lakas talaga ng impact ng alitap-tap na yun. Ang mga sinabi pa po niya no na ni First Lady, eto po no, willing ipinagtatanggol siya o ipinagtatanggol siya ni ano ni President o willing siyang ipagtanggol ng presidente tapos very close sila. Pareho silang tumakbo, no? Yun yung mga litanya niya na babangon tayo muli, di ba? Tapos ang sinabi pa niya ito po yung pinakamalupit sa lahat eh. Tapos a-attend siya ng rally. Doon sa mga taong nagsasabi na more or less ganyan yung sinasabi ni Lisa, no? So parang nasasaktan si Madam First Lady doon sa nadidinig niya at parang ang iniisip niya dito is pumunta pa si VP Sara doon. Parang mas kinukonsinti pa ni VP Sara yung mga ganong nadidinig. Na parang mas naniniwala siya sa sinasabi na bangag, ganto, ganyan, ganyan. Siguro hindi naman pumunta si VP Sara para sa ganun. Kasi kung para sa akin, kung gusto niya talaga na tablahin na si PBBM, is hindi na para humarap siya dyan. Kasi alam naman natin, yung mga Duterte talagang kung ayaw niya sa iyo, talagang lantaran siyang makikipag-isnaban eh. Pero hindi naman ganoon ang nakikita ko. Siguro wala naman siyang ibang motibo para kalabanin. Pero hindi pa rin natin masisisi, syempre, asawa ni Madam First Lady yan. Syempre, nasasaktan din siya kung ano ang nadidinig niya syempre sa asawa niya. Kahit naman sino. Kung asawa mo, pagsabihan ng masama. Kung mahal mo, syempre, maaapektuhan ka. 'Di ba? Pero para sa akin, siguro wala namang ibig sabihin yung pagpunta ni VP Sara para pagtawanan si PBBM. Wala naman sigurong ganun. Siguro bilang suporta yun sa mga magulang niya, sa mag-anak, kapatid niya. 'Di ba? Kasi nga, blood is thicker than water pa din. Kahit bali-baliktarin mo, kahit na matalik na magkaibigan si PBBM at si VP Sara, mas nananaig pa rin sa dugo mo, ang kadugo mo. Susuportahan mo pa rin sila. Ganun yan eh. Parang may mali yata sa timeline. Hindi ko po alam kung bakit po naisipan nila na nagsimula doon yung dapat ikagalit nila kay Sara Duterte, nagsimula doon sa pag-attend niya ng rally. Talaga ba? Alam ko yung umalis hindi ko alam kung tama yung recollection ko Nung umalis si Pangulong Marcos, nung umatin si Sara Duterte, Bibi Sara,
ang alam ko, hindi na sila good. Di ba? Hindi na po kayo good nun eh. Nagka-isnaba na, alam ko si First Lady tsaka si VP Sara. Kaya imposible po na yun po yung dahilan. Kailan lang may issue na, no? Lang po yun eh. Alam niyo po, kailan lang po. At saka isa pa, para kasing si VP Sara is parang nababaliwala na eh. Sa samahan ng unit team, kahit sa cabinet, parang naaano na siya eh. 'Di ba? Hindi na siya nabibigyan ng parang tablado ka na sa parang ganun yung nararamdaman niya eh. Para siyang napagkakaisahan na. Yung rally na umatin si VP Sara, kung hindi ako nagkakamali, yan yung rally ng kailan ba sinabi yan? Dito ba sa yung sa rally sa mga rally ng Kibuloy? O kahit po yung rally ng naunang Maisog. Nauna pa rin po. Kaya nga po nagkaroon ng Maisog, hindi po ba? Sana inayos natin yung timeline natin, no? Yung mga sinasabi nyong rally, kaya po nagkaroon ng mga serye ng Maisog rally at saka nagkaroon po nitong Kibuloy rally. Dahil po ayon sa Davao, yun na nga yun eh. Bakit ba nagkaroon ng mga rally sa Davao? Bakit ba nagalit sila Pangulong Duterte? Hindi ba yan yung direktang epekto ng paninira ninyo, pagtira ng pinsan ni Pangulong Marcos, ng mga congressman? Doon lang naman kasi talaga nagsimula eh. No? Doon sa pagtira. Yung mga confidential fund na yan, may mga inopen silang gustong kay VP Sara. Doon lang eh. Ang masama kasi doon is yung mga mismong kasama mo pa ang talagang nagsalita sa iyo ng hindi magandang ganon. No? Hindi naman kasi pwedeng tumahimik na lang sila. O pagpalagay natin, tahimik si VP Sara, hindi sila pinapatulan. 'Di ba? Pero yung tatay kasi, hindi mo masisising hindi kumibo yung tatay. Bilang ama na gusto mong protektahan yung anak mo, is kikibo ka talaga. 'Di ba? Sino ba namang tatay ang makakaitiis sa anak? Ang anak pwedeng tiisin ng magulang. Pero ang magulang hindi pwedeng tiisin ng anak. Lalo na sa ganong sitwasyon na alam mong nasisira tong anak ko. Bakit ganun ang ginagawa nila samantalang magkakasama din naman nga sila? Katulad nga ng sinabi, magkakasama sila eh. 'Di ba? Kung nandoon pa rin yung magkakasama sila, bakit siya tinabla ng ganun? 'Di ba? Bakit siya pinaratangan ng ganun na nanggaling sa mga dati rin niyang kasama? Wala naman kasing magsisimula ng gulo na to kung walang nagsindi ng apoy. Walang sunog kung walang nagsindi ng apoy. Kaya nagkaroon ng sunog, may nagsindi ng apoy. 'Di ba? Ngayon, nasa sa kanila na kung papaano nila aapulahin ang apoy. 'Di ba? Yung nagpalala na yon, kung papaano nila huhulihin yung nagsimula na sunog na yon. 'Di ba? Doon lang yan nagsimula eh. Tinira nila si Sara Duterte pinagtulong-tulungan nila si Sara Duterte sa confidential fund. Oo. Niho, wala po kami narinig kay President Marcos. Huwag po niyong baliktarin. Hindi po yung si Sara Duterte nagpasimula. Hindi. Inaayos lang natin kahit wala kayong pakialam kay First Lady. Yan po yung pinanghawakan nila na ang unang bumanat si Sara Duterte. Mali po. No? Kasi yung tambaluslos, naalala nyo kung ibabalik nila na nagsalita, may dahilan yun eh. Oo. Tinanggal nyo sa pwesto si Gloria eh. Ganun po makipagkaibigan yung mga Duterte. Kahit na nga si Gloria, hindi na sila pinanigan ngayon eh. Di ba? May pinagmulan po rin kahit yung pagsasabi ng tambaluslos kung yun po yung uugatin nyo pa. Nauna po pagkaibigan talaga nila, pinagtatanggol nila. Na may ginawa si Martin, tinanggal niya sa pwesto si Gloria Macapagal Arroyo na inaakala ng mga Duterte nakakampi nila. Kaya nagsabi ng tambaluslos to si Sara Duterte. Tapos, pagkatapos nung nagkabati pa eh. Naalala ko, sweet na sweet pa. Humawak pa sa braso ni Martin si Sara Duterte. Isang beses na hinatid nila si Pangulong Marcos eh. Very sweet eh. Yung very sweet na yun. No? Ilang araw lang binanata na ng Congress si Sara Duterte sa confidential fund. Parang hirap talaga. Kapag ikaw gusto mong ayusin pero pinaplastic ka lang, no? Si VP Sara kasi gusto niya ayusin eh. 'Di ba? Kaso nga lang wala talaga eh. At saka isa pa diyan yung survey na yan. Yan eh.
Siyempre, baka may nangangarap nga naman na tumakbong presidente, 'di ba? Ay nakita ko si BP Sara, ang taas. Nako, baka maudlot ang aking pangarap. Ako'y naniniwala. 'Di ba? Baka maudlot, gawan ko na lang paraan. Kaso sana hindi yung ganoong paraan. 'Di ba? Kung gusto mo talagang tangkilikin ka ng tao, kung gusto mo talagang mahalin ka ng tao, hindi sa paghila pababa doon sa kasama mo o doon sa tao na gusto mong higitan. 'Di ba? Huwag mo siyang hilahin pababa. Bagkos ipakita mo sa lahat ng mga tao na karapat dapat ka talaga sa gusto mong posisyon. No? Ipakita mo na higit ka doon sa number 1 na yon na nangunguna sa survey. Dapat ganun. So, paano mo maipapakita? Unahin mo ang taong bayan. Unahin mo ang problema ng bayan bago ang pangsarili mo. Yun. Kaya hindi po nagmula kay Sara Duterte, no? Hindi po nagmula kay Sara Duterte na yung pagkakawatak-watak ng confidential Ng unit team. Yung pagkakawatak ng unit team, hindi po galing yan. Masakit po yun. Dahil kami, pakiramdam po naming mga Duterte, trinaydor talaga si Sara. Dahil lang sa ambisyon, itambalos-los. Yun nga lang. Hindi nyo na po mabubura yun. Tapos tuloy-tuloy po yung atake. Tuloy-tuloy yung atake kay Sara Duterte. Natural yung ama papalag. Pati po yung mga tiyatya na yan. Yan po yan, ang ugat po niyan, yung gusto ninyong manatili kayo sa kapanyarihan. No? Kasi bilang unit team, sa totoo lang naman, no? Bilang unit team, real talk po, ako, Vice President ako ngayon. Ini-expect po namin lahat, di ba? Ini-expect namin lahat na si Sara Duterte naman ang susuportahan nyo by 2028. Pucha, 1 taon po lang, binabanatan nyo na si Sara Duterte dahil lang gusto. Kaya nga may nagsasabi, alam naman natin, nakikita natin, malakas si VP Sara sa 2028. Merong nagsasabi na, nako, malabo manalo yan, si VP Sara. Kaya nga may tanong ako sa kanila bukod kay VP Sara, sino pa ba sa tingin nyo ang pwedeng maging presidente ng Pilipinas na alam natin na uunahin ng taong bayan bago ang sarili niya? Yan ang tanong ko sa nagsasabi na hindi dapat manalo yan. Hindi dapat magganon yan. Hindi maging presidente. Meron pa bang ibang dapat maging presidente bukod sa kanya na matinu-tinu pa? Ngayon, kung meron, i-comment nyo. O, di ba? Sabihin nyo. O, tapos, binabasihan nila. Nagsalita ng Chinese si VP Sara. Porkit nagsalita ng Chinese, Chinese na. Di ba? Ikaw nga, marunong kang mag-English. Di Amerikano ka. May kapitbahay nga ako, marunong magsalita ng Korea di Koreano na. Ano naman ngayon kung marunong siyang magsalita ng Chinese? Diba? Marunong siyang mag-English, marunong siyang mag-Chinese, marunong siyang mag-Bisaya, marunong siyang maggantong salita. Lahat naman din ng tao, iba't ibang salita natututunan Natural, nagbibigay siya ng speech doon sa China. Ala nga namang mag-Tagalog. Diba? Siyempre, Chinese niya para maintindihan ng Chinese. Ala nga namang yung Chinese, nag-i-speech sa atin, mag-Tagalog yung Chinese. Diba? Kung ano-ano kasi iniisip. Ayan, nag-Mandarin, nag-Chinese. Chinese yan. Pro-China yan. Di pag nag-Korea si BP Sara, Koreano yan. Hindi kayo maintindihan. Diba? Ang gara nyo mag-isip. Nag-Chinese lang, Chinese na. Nag-Chinese lang, pro-China na. Tayo nga magbasa tayo, matututo tayo magsalita ng Chinese Baka magsalita ka na ng magsalita ng Chinese yan. Kung hey patsoy. Kapag Chinese New Year, may nakita kayong Chinese, binabati na kung hey patsoy, kahit Pilipino kayo diba? Ganun yan. Ang layo nyo kasi. Yung suportahan
si Martin Romualdez. Mm. Yun po yun. Yun po yung simula nun, yung na-threaten kayo kay Sara Duterte. Kahit na ano mang gawin nyo eh. Sara Duterte, popular noong presidente yung tatay niya. Sara Duterte, popular pa rin ngayon na hindi na presidente yung tatay niya. Oo. Sara Duterte ay popular ngayon na kahit si BBM ang presidente, mas popular pa si Sara Duterte higit ngayon kaysa kailan pa man. Magpakailanman, magpasawalang hanggan. Ayun, natating natunghayan ng video na nagmula kay News PH at syempre natunghayan natin ang boses na yon kay Sir Badong Aratales. Ayan, mga katunay, kayo anong masasabi nyo tungkol dito sa balita na ating binigyan ng reaction ngayon? Comment na po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.